So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone review na naman tayo ngayon late 2024 ng isang mabenta or magandang iPhone pa rin hanggang ngayon, which is the iPhone 11 Pro. Maganda pa kaya itong i-purchase going 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. So, ang bilis talaga ng panahon, ilang days na lang ay mag-New Year na. Pero syempre, meron pa rin mga ibang consumers ang hindi pa nakaka-purchase ng kanilang mga favorite iPhone. At meron tayo i-recommend na napakamurang iPhone na lang ngayon, which is the iPhone 11 Pro. Ang malupit kasi sa 11 Pro ngayon, for as low as 15K ay makakabili na kayo niyan sa GH. 64 GB. So, yung range niyan is 15 to 16,000 for the 64. 256 naglalaro yan sa 17 to 18,000 pesos. So, sobrang mura na lang ng 11 Pro. Naalala ko, nung na-release ang 11 Pro nung year 2019, super duper expensive po yan. 60 to 70,000 pesos po ang iPhone 11 Pro. Pero after 5 years, mapipurchase na po ng napakamura ang iPhone 11 Pro. So, syempre, maraming mga consumers before, nung 2019, na pangarap pong mabili ang iPhone 11 Pro. Pero ngayong 2024 ay malapit nyo nang maabot ang inyong pangarap na cellphone. Dahil syempre napakamura na lang po ng iPhone ngayon. ng iPhone 11 Pro ngayon. So ayan, ang magandang balita dito, meron po tayo maraming stocks na ma-offer doon sa shop natin na i-recommend si Ate May sa CMB Gadget Stall XA07. Second floor, Green Hills, San Juan City. So kung interested kayo dyan, nasa description box po yung link ng kanyang shop. I-check nyo na yan mga ka-J-Vlog. So ngayon 2024, napansin ko na medyo mabenta pa rin ang iPhone 11 Pro at sobrang mura na lang siya. Nung nag-start yung 2024, nasa range pa yung 11 Pro ng 20 plus. Pero nung nag-end yung 2024, going 2025, nasa 15,000 na lang or below 20,000 pesos na lang iPhone 11 Pro. So ganyan kasulit na lang siya. At nakakatuwa kasi sa smartphone na to, kaya-kaya niya pa rin makipagsabayan in today's mid-range Android smartphones. So, ganyan ka-powerful pa rin ng Apple A13 Bionic chip at kaya niya pa rin mag-handle ng mga games, ng mga modern games ulit talaga. ML, COD, ayan, Firelight 4, and even Genshin Impact. Lang talaga magiging kalaban nyo sa iPhone 11 Pro, which is yung kanyang battery. Maliit po talaga battery ng smartphone na to. Expect nyo na yan mga J-Vlog. Kaya, yun nga, maganda performance na nandun na tayo. Pero pag 11 Pro, since smaller form factor siya, meron siyang smaller battery. Kaya pag gaming to, asahan nyo na few hours lang po ang tatagal nitong 11 Pro. Pero kung gagamitin nyo to ng casual things, calls and text, social media, Netflix, tatagal din naman kahit papaano ang iPhone 11 Pro nyo. 11 Pro na meron pa bang magandang battery. Kasi syempre, 5 years na tong smartphone na to, marami ng 11 Pro ang nag-degrade na ng battery. Marami na ring 11 Pro ngayon na napalitan na ng battery. Ito, maging real talk tayo sa palit battery. Hindi naman po kasi meaning pagpalit battery ang isang smartphone, ang pangit na. Take for example, akin yung 7 Plus. Take for example, itong iPhone 7 Plus na to. Binili ko to sa Green Hills kay Ate Annette. Ang battery nito service na nun, 79. Nabili ko to sa kanya 79. Ngayong September or August, pinalitan ko na battery nito kasi nag-69 na lang siya. Tapos, ang main na problem nito is sobrang nagloloko na yung battery niya. Pag sinalpak nyo, malakas na agad yung battery. Tapos pag hinugot nyo, malaki na babawas. Tapos, sobrang naglalag na siya. Yun yung isang sign na palitin na yung battery. Pero, pinalitan natin yung battery. Tingnan nyo, still, 3 months na to dun sa pinsan ko, 100% pa rin ang battery nitong iPhone 7 Plus niya. Again, hindi po masamang palitan ng battery ng smartphone. Ano na yan realidad na yan. Lahat po ng mga device na nagre-require ng battery ay nagde-degrade po talaga ang battery niyan at soon, pagtagal, napapalitan po talaga or kailangan ng palitan yung battery. Again, as long as maganda yung pinalit na battery, maganda yung quality, maganda pa rin yung magiging performance ng iPhone nyo. So, sa Green Hills, marami pong nagre-repair dyan ng mga iPhones na all goods yung battery na pinapalit. So, yon, pag bibili kayo ng iPhone 11 Pro, kung palit mo yung battery, as long as maganda yung pinalit,
matagal pa rin malobat, maganda pa rin ang performance, eh, all goods po yan mga ka-J-Vlog. Pero syempre, meron din mga original pa rin na battery ng 11 Pro na magaganda pa rin ang performance. Meron tayong makikita pa na 80 plus. So usually talaga, accept nyo na yan na 80 plus na lang talaga karamihan na makikita nating iPhone 11 Pro na battery health. Kasi 5 taon na po yan. Meron pa ang service eh. I think minsan nag-offer pa nga si Mayet ng service eh. Ano niya na yan eh, realidad na yan na means may ganyan ning range ng battery health ng iPhone 11 Pro. Meron mga 90 plus, pero parang sobrang iilan lang or very rare lang yung mga ganyan. Merong mga 100, pero tanong nyo muna sa store or sa shop kung palit na yung battery. Kasi dito kay Ate May sa CMB Gadgets, very transparent dito. Pag may nakita silang lumang smartphone na mayroong 100% battery health, yung consumer, tinatanong yan kay Ate Met, sinasabi naman ni Ate Met, ay palit battery niya. Pero huwag kayong mag-alala, maganda na may pinalit na battery. Even sa vlog naman, sinasabi niya na yung smartphone na may 100% tapos luma na, sinasabi niya palit battery na yan. So, again, yung mga palit battery naman ay hindi naman pumili niyang pangit agad. Depende na lang po sa pinalit na battery or yung quality. So, yes, yung iPhone 11 Pro ngayon 2024 ay very, very mabenta pa yan dahil nga sobrang ganda pa ng camera niyan. Camera lang talaga ang minsan ay habol nyo sa iPhone 11 Pro or sa 11 series din. Dahil yun nga sa 11 Pro is triple rear camera system. Ito rin yung first ever iPhone na merong triple rear camera, ang iPhone 11 Pro. And ako to be honest kung ngayon, pipiliin ko yung camera ng 11 Pro. Syempre, very masasatisfied ako dyan. Kahit na hanggang 4K siya, yes, kung i-compare nyo naman sa mga mid-range Android ngayon, karamihan talaga 4K naman ang ino-offer eh. So, kung ibibase mo dyan si iPhone 11 Pro, 4K res, 60 FPS, tapos mas malinaw pa yung quality na ma-offer niya compare sa mga ibang Android, dito na ako sa 11 Pro. Ako kasi mas ipiprefer ko when it comes sa video, video camera quality, iPhone talaga ako. Mas maganda yung ma-offer nila mga J-Vlog. So, yung unang-unang magiging factor nyo dito when buying an iPhone 11 Pro, camera, OS, syempre hanggang iOS 18 pa rin siya. There's a possibility na ma-update pa rin to sa iOS 19. Again, medyo 50-50 tayo dyan kasi nasa, na siya eh, pang-6 na taon na. Baka ang last na niyan is iOS 19 kasi usually pag itatrack nyo ang OS ng iPhones, 6 to 7 years po ang tinatagal nila. So nasa peak na rin ng iPhone 11 series na minsan 2 generation po ang tinatanggal nila per OS update. 2 consecutive na ang nangyari niyan. Sa iOS 15, ang naalis is iPhone 6s at iPhone 7 series. Sa 16, iOS 16, 2 generation ulit, iPhone 8 at iPhone 10. So, sana sa iOS 19, isa lang matanggal or baka wala matanggal. So baka, hindi nga natin alam. Medyo 50-50 pa tayo when it comes sa OS update. Pero, hindi naman meaning na wala ng OS update, useless na po yung smartphone. Kung sabihin natin hanggang iOS 18 na lang siya or iOS 19, yung iOS 18 or 19, matagal pa po yan magiging relevant sa market. Matagal pa po natin magamit yung smartphone na yan. Taon pa. Take for example again, the iPhone 7. Nawala po ang OS update niyan 2021. 2024 na or 2025 na, nagagamit pa rin natin siya, nadadownloadan pa rin natin siya, naso-support pa rin siya yung mga apps niya ng mga OS update. So si iPhone 11 Pro pala ay merong 5.8 inches Super Retina XDR OLED display with triple rear camera system, 12 megapixel main, 12 megapixel ultra at 12 megapixel telephoto lens. Tapos meron siyang Apple A13 Bionic chip, 4K res ang rear at front camera niya. Kaya sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? Maganda pa ba i-purchase talaga ang iPhone 11 Pro going 2025? Eto mga J-Vlog, kung i-compare mo kasi siya sa SRP niya before, yung iba pinapangarap yan before noong 2019, pinapangarap yung 11 Pro series sa sobrang mahal, 60 to 70,000 pesos. Pero ngayon, abot kayang halaga na lang, yung mga consumers na pinapangarap lang yan dati, mabibili na nila sa murang halaga. At ang nakakatuwa is very useful pa rin ang iPhone 11 Pro. Updated pa siya. For me, when it comes sa pagiging, for me, yung magiging sulit dito is yung 256.
Pero yun nga again, marami na rin kasing ibang ano eh, marami na rin ibang choices eh, especially iPhone 12. Yung iba, ang minsan ng downfall talaga ng 11 Pro ngayon is yung 4G connectivity niya. Meron kasing ano na eh, iPhone 12, the 5G na, di ba? So, yun yung ibang ano, ibang reason ng consumers bakit hindi na sila nag-11 Pro dahil sa 4G, dahil meron ng iPhone 12 na mas mura rin or halos same price na 5G na. So, kung tatanungin nyo lang kung sulit pa ba siya, yes mga ka-J-Vlog, okay pa rin naman i-purchase ang iPhone 11 Pro. Yun nga lang, parating yung i-consider when buying this smartphone, unang-una, yung battery. Always manage your expectation when buying this smartphone. Maliit lang to, meaning maliit lang ang battery capacity niya. Hindi po kayo parati magbe-base sa battery health, ha? Magbe-base kayo sa capacity. So again, yung capacity nito ay sobrang liit lang. Compare mo naman sa mga Android smartphones ngayon na sobrang taas sa mga battery. Kaya expect nyo when it comes sa battery performance ng iPhone 11 Pro, medyo poor performance siya. Pero hindi naman po meaning niya na sobrang bilis. Pag gaming, yes, legit, sobrang bilis yan. Again, pag casual things lang, magagamit nyo naman to ng matagal. Kung social media lang, nanonood, camera, matagal nyo rin magagamit ang iPhone 11 Pro. Depende ulit again yan sa inyong usage at sa battery condition ng smartphone. So yon, sa pa ba tayo bibili ng mga legit iPhone? Wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop kay Ate May sa CMB Gadgets. Yung kanyang Facebook page sa description box. I-check nyo na yan. Sabihin nyo lang na panood nyo dito sa vlog. Automatic yan. Bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng shop na yan.